Eto na kasi uso ngayon ang mga maleta boys, no? Kami naman duffel bag. Baka sabihin ng dalawang witnesses na to, yung isang duffel bag binigay ko kay Congressman Ace Barbers. Yung isang duffel bag binigay ko kay Chairman Luistro. Yung isa naman binigay ko kay Terry Ridon, no? Kasi yun ang pinakamaingay dyan. Ayan, no? So what I'm saying is, desperate moves ngayon. Nakikita naman natin yung mga desperate moves, no? Masyado nang maingay ang trolls ngayon. Hindi na Yeah. ebidensya. Pati nga yung mga prosecutors natin lalong-lalo na si Attorney Ligutan, no? Linagyan pa ng makeup. Virgil, linagyan ka ng makeup, meron kang blush on, tsaka lipstick, no? So, tinitira na ngayon ng mga private prosecutors, no? Pati nga yung rubber shoes ko, baka sabihin nila, katas ng impeachment, no? Yung mga rubber shoes ko, yung mga sneakers ko, no? Nagiging desperate na. Desperate moves from a desperate defense camp. So, we are very careful about choosing our witnesses. Lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin po yun. Just to press on that po, Attorney Lorna. So it will be risky for the prosecution to call Colonel La Chica as a witness po, lalo na't hindi nga po sila iniharap dun po sa Good Government hearing as well as House Justice Committee. I think it is a matter of courtesy as well to the AFP, no? Which is doing their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. In due time, pag merong resulta na yon, pwede namang idagdag, no? Sa kaso natin. If during the impeachment procedures, may clear findings na ng liability itong dalawang military officials na floating atang status nila, pwede naman idagdag as rebuttal witnesses in due course, no? Pero I don't want to preempt the public and the army, which is doing their own internal investigation. Sana ang impeachment 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yon. 3 to whatever, 3 to the evening. Kasi pag umaga, naabutan ng lunch. So, and then nakakain din ng hapon. So it's my view here, it's better to have 3 in the afternoon hanggang sawa. Whether it's 3, 4, or 5 days, nasa impeachment court na yan, ano? To me, the sooner the better kasi baka abutan tayo ng syempre, no, may filing of candidacy na, no? Hindi ko alam ang deadline. Kung Ace, kayo po. Yeah, okay. Yung Thursdays kasi is devoted yan for committee hearings ng mga senators, no, in a different committee. So medyo mahigpit yung kanilang schedule. Kaya I agree, no, with the suggestion of Tita Lorna na gawin siguro sa hapon. No? Morning yung legislative work and then 3 p.m. 1 to sawa. Doon na natin talakayin itong impeachment. Dahil equally important din naman itong usaping ito. Gaya ng ginagawang legislation ng ating mga senador at ating mga kongresista. If and when they want to extend a little bit more and become patriotic, ika nga, no, magdagdag ng Friday. Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede namang gawin for trial lang, the whole day kung gusto nila. No? Para yung Thursday, gawin lang nila for committee hearings and then Friday, pwede na siguro silang mag-impeachment dyan. Yun ang, I think, if we want to finish this as early as possible, siguro para hindi tayo abutin ng Pasko, siguro magdagdag ng isang araw. I agree. At saka, anyway, pinapakain naman tayo ng dinner. Hindi naman tayo bring your own baon doon So, that's correct. Miski na extended tayo kagabi. No? Kasi nawawala din yung, the reason I think afternoon is better, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, sa umaga, nasa opisina sila, or pinahatid sundo ang mga anak. Pagdating nila, magluluto sila ng lunch. Mamaya, hapon na, no? So maganda yung hapon para maabutan natin yung mga nakauwi na, mapapanood nila live, hindi lang sa news or sa YouTube, ang impeachment proceedings. At hindi lang yon, pag mahaba, hindi puputulin ang testimony. Ang mahirap pag pinuputol ang testimony, no? Lalong-lalo na kami as lawyers, naintindihan natin na pag pinutol ang testimony ng isang witness, lalo na isang hostile witness, no? Pwedeng i-coach, pwedeng sabihin ng mga lawyers, no, na ba't mo sinabi yun, ito ang dapat mong sabihin, no? We don't want that to happen. Nangyayari yan kung mapuputol ang testimony, mako-coach o mabibigyan ng
dapat nasagot siguro ng defense team ang mga witnesses, not to preempt bad faith, no, or to preempt malice, no, but it is better na continuous ang direct, continuous ang cross, redirect, recross ng isang witness sa isang setting, isang araw. Yun ang ideal, no, and that can be achieved kung mag-umpisa tayo ng 3 o'clock hanggang sawa. And then maganda yung ginawa ni presiding officer na kasi dati nai-interrupt ang witnesses ng mga questions ng senator judges, no. Maganda ang procedure ngayon, the senator judges can ask at the end, no, para hindi ma-interrupt ang testimony ng witnesses. So Friday is a good day to have a whole day kasi wala naman pasok. I think in both houses, no, Kong is wala rin kayong pasok, no. Yes. Yeah, wala namang pasok. So it's a good day to have an additional impeachment schedule. Every time nagkakainitan sa impeachment trial, nagkakaroon siya ng press conference. Parang kino-confuse ang publiko, no, kagaya kahapon nabalitaan natin na nag-file na naman siya ng perjury case, no, against Madriaga sa Quezon City, no. Parang iniiba niya ang storya so that people will not focus on the impeachment. Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this, no? Where are her, alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na she has a total of 2.3 billion. In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos? Yung pondo ng Vice President. That is where we require transparency, no? Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Ikunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya, yung kanyang budget for 2023 yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President, no? At wag natin i-blame ang president or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba pag binigyan ka ng confidential funds, regalo yan sa iyo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. So, you start with yourself and start with presenting yourself, accounting for public funds in the impeachment court. Wag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Okay, na-contempt order na ako ng Senate sa sinabi kong yan. Maraming salamat po. Napakalinaw ng sinabi ni Attorney Lorna Capunan tungkol dito sa usapin ng transparency, and ang aking idadagdag lamang bukod dun sa sinabi ko kanina ay tungkol dun sa ang pagkakasagot ko kanina ay tungkol dun sa usapin ng kanyang travel ng Pangulo, because ito ay isang naging mainit na usapin, no? Lately sa social media tinatanong bakit bang sinisingle out lang daw yung travel ng ating Vice Presidente. Hindi po ganoon, no? Ang sabi po natin transparency applies to all aspects of governance. Kung kasama dyan yung paalis-alis mo sa bansa, kung saan ka napupunta, kasama po yan. Diba? In fact, I'm sure, no, before you go to a certain place, gagaya ng ginagawa ng ating Pangulo, bago siya pumunta sa isang lugar, nakaayos po yung audience, nakaayos po kung sino po yung sasalubong, nakaayos po lahat yan because may security protocols naman na sinusunod dyan. And tama, no? Transparency, hindi lamang dun sa kanyang physical presence in wherever, no, kung saan man ito, kundi yung pagpapatakbo ng iyong opisina, kasama yan sa panawagan na magkaroon ng transparency. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito. Last na lang idagdag ko kay Kong Ace, no? Kung ang sasabihin naman ng Vice President's Office, yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth.
Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Ang dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo. Di unexplained yon. Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment.